Praise the Lord. God bless, beloved preacher, Brother Richard. Minamahal tayo pong lahat ay sama-samang manalangin, patnubayin tayo ng ating dakilang Diyos sa kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong dakila at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa ginitoong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na sa dakong ito. Sama-sama kaming nagpupuri, sama-sama kaming umaawit, sama-sama kaming sumasambat, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong dakilang biyaya. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit kami yung tinawag at pinili upang maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, aming dalangin na yung gabay at patnubay, buksan mo ng aming puso, ng aming pangunawa, lubos naming maunawa ng iyong banal na salita, maging abang lingkod, tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, anoint the words, O God, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved notable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang at pag-alinlangan, cast out right now and bind the power of darkness, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At luwalhatiin ang ating dakilang Diyos, tayo na po'y makabalik sa ating mga kinaupuan, minamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist, Wildes Almeida, and also cherish blessed teaching to their blessed teachings, dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, at pleasant evening po, minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal at ginigiliw po nating mga kapatid. Sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng aking mga kapumanggagawa, kapumangaral at sa lahat ng ating mga beloved choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya. Salamat sa biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa mga nagdaang araw. Mga minamahal, tunay ng Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Mga minamahal, tayo po'y pinagpalang lubos sapagkat mga minamahal, nakita po natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Ating pong nararamdaman, mga minamahal, ang pagkilos ng ating buhay na Diyos sa ating mga pribadong buhay, mga minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala, mga minamahal. Amen. At sa oras na ito tayo pwede dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pag-aaral, pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, lalo tigit sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the expression of humility, the expression of humility. Unang talata nating pag-aaralan, mga minamahal, from the book of James, chapter 4, verse 6. Kaya hindi po, sa ating Bible reader. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata po ay 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi na sa kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aaralan, yung word na humility is the key to open the windows of blessing. Amen? Napakahalaga ng Kristiyano ay maging mapagpakumbaba sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sapagkat ito po ay isa sa mga katangian ng ating mahal na Panginoon na kailangan po nating may apply, mga minamahal, sa ating buhay, sapagkat nakita po natin kung paanong lumakad ang ating mahal na Panginoon na mayroong pusong mapagpakumbaba sa kanyang kapanahunan, na kahit siya po ay inalipusta, kahit siya po ay pinahirapan, kahit siya po ay mga minamahal dumanas ng iba't ibang uring sakit mula sa mga kamay, mga minamahal ko ng mga kaaway, ngunit ang ating mahal na Panginoon ay nanatiling mapagpakumbaba katulad ng isang karnero, mga minamahal, na iniihaw sa ihawan. Amen?
wala pong pagbubanta at walang anumang mga minamahal balak sa paghihiganti na natili pong mapagpakumbaba ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi ng ating pinag-aaralan, humility is the key to open the windows of blessing. Yung pagpapakumbaba daw po, ito po ay susi, mga minamahal, para mabuksan yung pintuan ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. All we want is blessing, mga minamahal. Materially blessing, financially blessing, most especially we want spiritual blessing. Yun po ang ating gusto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto nating maging pagpapala. Gusto nating pagpalain at the same time, gusto nating maging pagpapala. Gusto natin ng blessing at the same time, gusto nating maging blessing, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Gusto nating maging blessing sa ating mga kapwa mananampalataya. Gusto nating maging pagpapala tayo sa mga tao na nasa ating paligid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng ating pinag-aaral, humility is the key to open the windows of blessing. Isa pong susi ang pagpapakumbaba, mga minamahal, upang buksan ng Panginoon ang mga bintana at dungawan, mga minamahal, ng mga pagpapala sa langit. Kaya nga ang sabi niya, God resisted the proud. From the book of James chapter 4 verse 6, He resisted the proud. Kanya pong sinasawata, mga minamahal ko, yung mga mayayabang. Sinasawata ng Panginoon yung mga palalo. Sinasawata ng Diyos yung mga mapagmapuri, mapagmayabang sa kanilang sarili, mga minamahal. But He give grace to the humble. Amen? He give grace. Kanya pong pinapagpala, Kanya pong pinapasagana yung mga taong mapagpakumbaba, mga minamahal. Ito po ay isa sa mga attitude ng ating mahal na Panginoon. We are following the steps of Christ. Kaya nga po tayo tinawag na Kristiyano. Christian, it means following the steps of Christ. Yung perfect pattern, mga minamahal, ng ating pamumuhay, ibabaw sa lupang ito, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para malaman natin, mga minamahal, kung sino at ano ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo may Biblia, amen? Yung attitude, yung character, yung deity ng mahal na Panginoon, yung attribute ng Diyos. Makikilala natin, malalaman natin at mauunawaan natin sa magitan ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At pagkatapos nating malaman kung sino at kung ano ang ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan nating magsumikap na ating may apply ito sa ating buhay. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, kailangan ang anak ng Diyos ay maging mapagpatawad din. Kung ang ating mahal na Panginoon ay mapagpigil sa kanyang sarili, dapat ang anak ng Diyos ay maging mapagpigil din sa kanyang sarili. Kung ang anak ng Diyos, kung ating mahal na Panginoon ay banal, amen, narapat din pong lumakad tayo na may kabanalan sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay isang banal na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang Diyos ay mapagpakumbaba, kailangan ng anak ng mahal na Panginoon ay maging mapagpakumbaba din, mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, He is our perfect pattern. Siya po ang ating pattern, mga minamahal. Kung baga, mga minamahal, dapat ang buhay natin ay nababatay sa buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So humility is the key to open the windows of blessing and to gain God's favor. Ito po yung susi para mag-gain natin yung favor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay lumalakad ng may pagpapakumbaba, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pilit nating tinatanggap na wala tayong magagawa kung walang ating pinakamamahal na Panginoon. That is the expression of humility. Amen? Kapag sinasabi mo, Panginoon, wala kaming magagawa. Ang aming karunungan ay hindi sapat. Ang aming kalakasan, Panginoon, ay hindi sapat. Ang aming talento, Panginoon, ay hindi sapat. Anumang saganang nasa amin ay hindi po sapat, mahal na Panginoon. Kaya palagi nating ipinagpipray na mahal na Panginoon, kailangan ka namin higit kaninuman. Kailangan ka namin higit pa sa ginto. Kailangan ka namin higit pa sa kayamanan. Kailangan ka namin higit sa ano pa mga bagay. Hindi namin kayang mabuhay, mahal na Panginoon, kung wala ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon ka-dedicated. Ganon kalalim yung mga prayers natin na hindi natin kayang mabuhay
nang wala ang ating mahal na Panginoon. That is expression of humility. Ini-express natin sa Panginoon yung ating pagpapakumbaba na hindi natin kaya na wala ang ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang totoo. Sa Amen. Yun ang totoo. Hindi natin kaya kung wala ang ating mahal na Panginoon. Kaya palagi tayong sumasandal sa Panginoon. Ang ating buhay, idinidepende natin palagi. Nagre-rely tayo palagi sa magagawa ng mahal na Panginoon dahil alam natin na once na ang buhay natin, itiwala natin, isuko natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Rest assured, tiyak na bagay, mga minamahal, in the end, tayo din po ang mapapabuti dahil tayo po ay nagtiwala ang buhay natin na isinuko natin sa isang Diyos na may alam kung ano ang bukas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya we gain God's favor. True humility, that is the key to open the windows of heaven. Gusto ng Panginoon, ang anak ng Diyos, tayo pong mga tao, anak ng Panginoon, ang ating puso ay mapuno ng pagpapakumbaba. Kahit tayo sinisiraan, kahit tayo po'y inaapi, kahit tayo pinagbibintangan, usahay butang-butangan, tagdili-dili mao, padayon tanga nagpaubos, mga minamahal. Amen? Dahil alam naman natin, as long na alam mo na matuwid ka sa Diyos, as long na alam mo na gumagawa ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, dahil ang pinoprotektahan natin dito, hindi ang ating personal na interes. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili mong interes, ayaw mo nang sinisiraan ka. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili mong interes, mga minamahal, ayaw mo nang pinagbibintangan ka. Dili ka mo sugot kapag butang-butangan ka. Kaya ang imong giprotektahan, ang imong kaugalingong interes. Amen? Pero kapag ang pinoprotektahan mo ay ang interes ng ating pinakamamahal na Panginoon, naglilingkod ka para sa kapurihan, para sa kaluwalhatian, para sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon, wala kang pakialam kahit siraan ka ni numan. Basta't ang alam mo, gumagawa ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka naapektuhan sa paninira ng iba. Hindi ka naapektuhan sa pagbibintang ng iba. Amen? Dahil alam mo, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Hindi naman tao ang hahatol sa atin. In the time of judgment, hindi tao ang hahatol sa atin. Amen, ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala silang kapangyarihan, kapasidad, hatulan tayo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong dapat i-justify ang ating sarili sa kanila. Sa Diyos tayo nagpe-perform, sa Diyos tayo naglilingkod, gumawa ka ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bahalang mga tao humasga sa iyo. Basta't ikaw, alam mo ang buhay mo, lumalakad ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Kaya ang sabi rito, we gain God's favor. Humility, mga minamahal, we gain God's favor. Yung pabor ng ating mahal na Panginoon ay iyong makakamtan. Ibig sabihin, kapag nasa iyo ang favor ng Panginoon, yung prayer mo, igagrant ng Diyos dahil ang pabor ng Panginoon ay nasa iyo. Diba? Kapag humingi ka, ibibigay ng Panginoon. Bakit? Dahil ang favor ng Panginoon ay nasa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nasa panganib, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang favor ng mahal na Panginoon nasa iyo. Kapag ikaw ay may karamdaman, gagaling ka hindi sa magitan ng ospital at ng gamot, gagaling ka sa iyong pananampalataya dahil ang pabor ng Panginoon ay nasa iyo. Amen? Yun po yung advantage ng isang Kristiyano. Once we walk in the sight of the Lord, tayo po'y lumalakad, mga minamahal, with the Lord, just like Noah. Noah, walk with the Lord. Si Noah lumakad, mga minamahal, nakasama ang ating mahal na Panginoon. Dahil kasama ng Diyos, ang pabor ng Panginoon ay nasa Kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ang gusto ng Diyos, mga minamahal, sa ating pong buhay, i-express natin yung pagpapakumbaba. Ipakita natin sa mata ng Diyos, unang-una sa mata ng mahal na Panginoon, pangalawa sa mata ng mga tao na nasa ating paligid. Although na mahirap magpakumbaba, pero magagawa po natin yan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia, meron pong dalawang uri ng tao, the Pharisees and the publicans. The prayer of the Pharisees, he expressed the proudful heart, mga minamahal. Pero yung prayer ng publicans, he expressed, mga minamahal, yung puso na punong-puno ng pagpapakumbaba. Kaya pakibasa po natin Luke chapter 18 verse 9 up to verse 14. Amen. Dito sa aklat ng
Lucas, Kabanata 18, mga talata po ay 9 hanggang 14. Sa 9, ganito po ang pagkasabi, at kanyang sinalita naman ang talinghagang ito na nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhig sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikakpu ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagakukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nananaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaaring ganap kaysa sarili ay mabababa. Datapwat ang magpagkababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. These verses emphasize for two different men with two different prayer. Mga magkaiba yung konsepto ng kanilang panalangin. Magkaiba yung motibo. They are both praying. Yes, they are both praying. Nanalangin ang mga Pariseo, ganoon din ang mga publicans. Nagpray ang publicans, nagpray ang Pharisees. They are both praying, mga minimal, asking anything to the Lord. Pero ang sabi ng Biblia, two different men with two different prayer. Yung motibo ay magkaiba, mga minamahal. Yung konsepto ng kanilang panalangin ay magkaiba, mga minamahal. Yung prayer ng Pharisees, everybody should praise the Lord. Hindi mo maramdaman yung pananalangin na mayroong pagpapakumbaba at ang panalangin ng walang pagpapakumbaba, ito po ay rejected by the Lord. Reject ng Panginoon. Yung uri ng prayer ng Pharisees, ito po ay rejected ng ating mahal na ayaw ng Panginoon ng ganitong uri ng panalangin. Gusto ng Panginoon ng panalangin, yung panalangin na puspos at punong-puno ng pagpapakumbaba. Ano pang panalangin ng Pharisees? Pakinggan po natin. Ang sabi rito, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Sa verse 11, ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako kagaya ng ibang tao. Amen? Na mga manlulupig, mga liko, nangangalunya, at hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Ang sabi niya, makalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako, I give my alms to the poor, mga minamahal. I fast twice a week, sabi niya. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Ako'y nagbibigay ng limos doon sa mga mahihirap. Amen. Hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito, mga minamahal. So makita mo, yung konsepto ng kanyang pananalangin, mga minamahal, itinataas niya yung kanyang sarili. Yung sentro ng prayer niya, hindi sa Panginoon, kundi sa kanyang sarili. Sabi niya, ako, hindi ako mangangalunya. Ako, hindi ako manlulupig. Ako, hindi ako mandaraya, katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa loob ng isang araw. Sabi niya, ako'y nagbibigay ng aking limos doon sa may hirap. So yung prayer niya, nakasentro sa kanyang sarili. At yung ganong uri ng pananalangin, yun ang pananalangin na kinamumuhian ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, the most effective prayer, yung prayer kapag inuuna natin ang pangangailangan ng iba. Yan po ang epektibo, yan po ang makapangyarihan na uri ng panalangin kapag sa pananalangin mo, inuuna mo ang pangangailangan ng iba. Dahil kapag puro sarili mo ang inuuna mo, ang tawag sa iyo, makasariling uri ng mga nananalangin. At ganong uri ng pananalangin na puro sarili ang iniisip, yung ganong uri ng panalangin na palaging nakasentro sa kanyang personal na interes, ang panalangin na yan ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ang panalangin na yan ay kinamumuhian ng ating dakilang Diyos. Yung isang publicans, anong prayer ng publicans? Anong konsepto ng kanyang panalangin? Anong motibo ng kanyang panalangin? Mga minamahal, punong-puno ng pagpapakumbaba
Sabi nga ng Biblia, halos ayaw niyang pumasok sa pintuan ng templo. Sa sobrang hiya niya sa kanyang sarili. Halos ayaw niyang humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niya, siya'y makasalanan. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Amen. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Halos ayaw niyang pumasok sa templo. Naandun lang sa pintuan ng templo, mga minamahal. Halos hindi siya makatingin sa langit. Sa sobrang pagbaba niya sa kanyang sarili, sa sobrang pagpapakumbaba niya sa kanyang sarili, halos hindi siya makatingin sa langit. Kanya pong pinupukpok ang kanyang dibdib. Sabi niya, Panginoon, ako'y isang taong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Amen? Kaninong panalangin ang pinakinggan ng ating mahal na Panginoon? Yung panalangin ba ng Pharisees o yung panalangin ng publicans? In verse 14, ano po ang sinabi ng Bible? Sunod po tayo ng pagbasa sa versikulo 14. At sinabi ko sa inyo, na naog at umuwi ang kanyang bahay ang taong ito at siya ang inaring ganap. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, datapat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay siyang matataas. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas na-bless ang Diyos. Mas na-bless, mas natuwa, mas nalugod ang Panginoon. Mas naging katanggap-tanggap, mas inaring ganap, mas inaring karapat-dapat ng Panginoon at kalugod-lugod ang panalangin ng publicans. Ikumpara mo doon sa panalangin ng Pharisees. Alam ng Panginoon ang motibo. Every time we pray, amen? Every time we kneel our knees in prayer, alam ng Panginoon ang motibo ng puso mo. Dahil wala tayong maitatago, wala tayong maililigid sa ating mahal na Kanya pong nariririp, Kanyang naarok ang nilalaman ng kaibuturan ng ating mga puso. Kaya maging maingat tayo sa ating mga pananalangin, minamahal. Maging maingat sa ating pagluhod, sa ating paglapit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng Diyos ang motibo ng ating mga puso. Alam ng Panginoon ang kabuuan ng konsepto ng ating mga pananalangin. Wala tayong maitatago. Kaya sa Biblia, mas inaring ganap ng Panginoon yung prayer ng publicans. Amen? Bakit po, mga minamahal, punong-puno ng expression of humility yung pananalangin ng publicans. Mas dahil the more na ibinababa natin ang ating sarili, the more na ini-exalt tayo ng ating mahal na Panginoon. The more na itinataas tayo ng mahal na Panginoon. Kapag itaas mo yung sarili, ibababa ka ng Diyos. Grabe yung expression of humility, yung prayer ng publicans. Kaya na-bless ang Diyos sa kanya, na-touch ang puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ang taong ito ang siyang aking inaring ganap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ang Kristiyano ay punong-puno tayo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Even though na Jesus Christ died in the cross of Calvary, amen, He shed His blood in the cross of Calvary to purify us, yes, to cleanse us. Siya po'y namatay, nagpadanak ng kanyang banal na dugo para ma-sanctify tayo, para ma-purify tayo, mga minamahal, para tayo po'y maging worthy sa kanyang banal na harapan. Hindi tayo worthy in our own mga minamahal deeds. Hindi tayo naging karapat-dapat dahil sa ating mga sariling mga gawa. Tayo po'y naging karapat-dapat. Ito'y biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka naging worthy sa paningin ng Panginoon. Dahil worthy ka, nagkaroon ka ng access. Dahil ang tanging magkakaroon lamang ng access to call the name of Jesus, yung mga worthy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, Jesus died for you, He sanctified you, mga minamahal, He purified you. All of us, He purified us, mga minamahal. Nagkaroon po tayo ng mga minamahal, heavenly access na yung mga prayers natin, mga minamahal, umaabot na ng langit. Leading prayer for beloved honorable pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ka ng access. That's why yung mga prayer mo, ino-honor ng Diyos. Tingnan mo yung isa nating kapatiran kanina, kahit hindi na nakakadalo, yung nagme-mekaniko doon kanina, si Soy, yan po ay masamong ni Brother Gilbert, mga minamahal. Nagme-mekaniko siya sa ating L300, mga minamahal, yung ilaw, bigla pong natanggal sa wire, dumikit doon sa sasakyan. Paghawak niya sa sasakyan, grabing lakas ng kuryente, voltahe ng kuryente. Hindi po siya halos makabitaw, mga minamahal, sa lakas
ng kuryente na kanyang naramdaman. Mabuti na lang, siya po'y nakasigaw ng hallelujah. Oh, mabuti na lang nakasigaw siya ng hallelujah. Kaya kung hindi siya nakasigaw ng hallelujah, kanina lang nangyari. Kanina lang, nahawakan niya yung sasakyan, yung wire pala nakadikit doon, mga minamahal sa sasakyan, pag hawak niya ng sasakyan, grabing voltahe ng kuryente. Mabuti na lang daw naalala niyo yung word na hallelujah. Pag sigaw niya ng hallelujah, bigla po siyang tumalsik. Amen? Hinang-hina po siya, mga minamahal, yung kanyang kamay talaga, yung kanyang kanang kamay, hinang-hina, mga minamahal. Dahil doon pumasok yung kuryente. Naramdaman niya sa dibdib niya, mga minamahal, yung lakas ng voltahe ng kuryente. Ngunit sa salitang hallelujah, mga minamahal, ang kanyang katawan ay tumalsik, mga minamahal, naging daan upang siya pa'y malayo sa malakas na voltahe ng kuryente. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So makita mo na kahit hindi po siya mainit na naglilingkod dahil siya'y bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tinanong ko siya kanina, bautismado ka na ba? Sabi niya, oo brad, bautismado na ako dun sa Divisoria. Yung pala, hindi siya nakakadalo na sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero sabi ko, tingnan mo, kahit hindi ka na dumadalo, pero iningatan ka pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yun ang biyaya ng Diyos. Yun ang grasya ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, mag-ingat tayo sa ating pananalangin. Napakahalaga when we pray, we need to express, mga minamahal, amen, express po natin yung humility sa ating buhay. Matuto tayong magpakumbaba sa lahat ng panahon, kahit anong kalagayan natin, kahit anong sitwasyon natin, kahit anong posisyon natin sa iglesia. Kailangan po natin marunong tayong magpakumbaba sa lahat ng oras. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So mas inaring ganap ang panalangin ng publicans. Philippians chapter 3 verse 8. Talata po ay 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. 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 Ito po'y word, salita na galing kay Apostol Pablo. Inari kong sukal ang aking sarili. What is word sukal? Sa English, ito po'y dung. Ano po yung dung? Dumi. Dumi ng tao. That is word dung. Sabi niya, I consider myself but dung. Amen. To win Christ. Kaya niya po ibinaba yung kanyang sarili, mga minamahal, dahil siya po ay nasa mataas na posisyon, mga minamahal, nung siya po ay isang Romano. Ngunit kanyang kinalimutan, siya po isang abogado, mga minamahal, si Apostol Pablo. Pero kinalimutan niya ang kanyang ambisyon, kinalimutan niya ang kanyang profesyon, kinalimutan niya yung kanyang pagiging Romano, kinalimutan yung kanyang pinagalingan, just only to gain Christ, para mapagtagumpayan lang niya si Kristo, na ang kanyang panalo, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I consider myself as a dung. Sabi rito, I do count myself but dung. Inarin niyang dumi ang kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Inarin niyang dumi ng ibon, ng hayop, ng tao, ang kanyang sarili. Grabing pagbaba niya sa kanyang sarili. Dahil ang purpose niya, dahil naunawaan ni Apostol Pablo, the more na ibinababa niya ang kanyang sarili, the more na kanyang naangkin ng tagumpay na walang iba kundi si Kristo. Dahil ang totoong tagumpay ng isang tao, hindi po, mga minamal, ang medalya. Ang totoong tagumpay ng tao, hindi yung magkaroon ka ng maraming trophy. Ang totoong tagumpay ng tao, hindi yung magkaroon ka ng plaque of appreciation, maraming plaque of appreciation. Ang totoong tagumpay ng tao ay yung makamtan mo si Kristo, mga minamahal, sa buhay mo. Dahil si Kristo ang totoong tagumpay, si Kristo ang totoong kayamanan, si Kristo ang totoong ginto, mga minamahal, sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, when we display our righteous deeds, when we display our righteous deeds and compared it to the righteousness of God, we are nothing but like a filthy rag. Kapag ating pong dinidisplay yung ating righteousness, yung ating mga kabutihan, righteous deeds natin, dahil tayo pong mga anak ng ating mahal na nagsusumikap po tayong gumawa
ng mabuti dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. But sometimes, yung ating mga righteous deeds, i-display natin sa maraming tao para hangaan tayo. Ang purpose natin ay hangaan tayo. Kagaya po ng Pharisees, he displays righteous deeds. Kanya pong sinasabi, Panginoon, hindi ako mandaraya. Panginoon, hindi ako mangangalunya. Hindi ako nanlalamang ng aking kapwa. Ako'y nag-aayuno ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng aking ikapo. Ako'y nagbibigay ng mga limos sa mga mahihirap. Amen? He displays righteous deeds. Amen? Kanya pong ipinagmamayabang. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ayaw ng Panginoon na ipagmamayabang mo yung mga righteous deeds mo. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, when we display our righteous deeds and compared it to the righteousness of God, we are nothing but like a filthy rag. Tayo po'y katulad lang ng isang maruming basahan. Once nga i-compare mo yung righteous deeds mo sa righteousness ng ating mahal na Panginoon, you are just like a filthy rag. Ikaw katulad lang, mga minamahal ko, ng isang basahang marumi. Amen. Ayaw ng Panginoon na ating pong i-display, ating ipagmamayabang, amen, ating ilalathala sa maraming tao na nag-ayuno ako ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng aking akapo. Last year, nagbigay ako ng 40,000. Last year, nagbigay ako ng 100,000. Ayaw ng Panginoon na i-display natin yung ating mga righteous deeds. Ang gusto ng Panginoon, gawin mo yan ng lihim at ang Panginoon ay magpapanalangin sa iyo sa hayag. Amen? Yan na po yung sinasabi na pag ginawa ng kanan, dapat hindi alam ng kaliwa. Yung ginagawa ng kaliwa, ibibigay ng kaliwa, dapat hindi alam ng kanan. No need na, nagayahin natin yung prayer ng Pharisees. Ipinagmamayabang niya yung kanyang sarili. Ipinagmamapurin niya yung kanyang sarili. I-display niya yung mga righteous deeds niya sa paningin. No need naman na sabihin natin yun dahil alam naman ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Kung gumawa ka ng mabuti, hindi mo na yan kailangan pang ikwento na nag-ayuno ka ng ganito kahaba. Hindi na po kailangan yan ikwento na nagbigay ka ng ganito kalaking ikapo. Hindi na po yan kailangan ikwento, mga minamahal, na ginawa mo ang ganitong kabutihan, mga minamahal, dahil the more na display mo yung mga righteous deeds mo, the more na na-out-blessing ka. The more na-out-blessing ka, mga minamahal, dahil na-displace ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating gayahin yung mga ginagawa natin nung tayo po'y nasa lumang katuruan, mga minamahal na si so and so nag-donate ng ganitong malaking amount, may pangalan, may apelido, nakalagay sa sobre, hindi na po yun dapat nating gawin. Dahil the more na sinisikreto natin yung tulong natin, the more na sinisikreto natin yung mga pledges natin, the more na sinisikreto natin yung mga itinutulong natin sa gawain, the more na sinisikreto natin yung mga ginagawa nating mabuti para sa gawain, the more na i-bless tayo ng Panginoon. Pero the more na display mo sa maraming iba, ipinagmamayabang mo, ipinagmamalaki mo, ikinikwento mo yung ginawa mong mabuti para sa gawain ng Panginoon, the more na ma-out-blessing ka. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, once we compared it to the righteousness of God, we are nothing but like a filthy rag. Kapag ating ikumpara yung katwiran, ginawa nating mabuti sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po ang ating dearly beloved honorable pastor beloved Mama Dear, for how many times na nagpipreach, nagpipray ang ating beloved Mama Dear. Minsan mga minamahal, ako po'y pumupunta sa dako ng pastoral house, nung ako po'y nag-stay doon, mga minamahal. Amen? Narinig ko sa kanilang mga prayer, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Yan prayer ng man of God. Beloved Mama Dear, mga tao ng Diyos, nananalangin sila, Panginoon, paulit-ulit nilang sinasabi, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Although na tayo po'y minarapat ng Panginoon dahil sa habag, sa grasya, sa biyaya ng Panginoon, lininis niya ang ating buhay, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, tayo po'y hinugasan sa magitan ng dugo ng mahal na Panginoon. Kung iisipin tayo po'y karapat-dapat, pero magtataka ka, yung prayer ng ating dearly beloved parents in the Lord, paulit-ulit nilang binabanggit, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Amen? That is expression of humility. Mga panalangin na punong-puno ng pagpapakumbaba sa kanilang sarili. Si Apostol Pablo, I'm just like a filthy rag, sabi niya. I'm just like a dung. I consider myself as a dung. Kinukonsider ko ang sarili ko na isang dumi lang.
Grabing pagbaba sa kanyang sarili. Pero ang ginawa ng mahal na Panginoon kay Apostle Paul, blines siya ng ating mahal na Panginoon. The Lord exalted him. Itinaas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Revelation chapter 4 verse 10 after verse 11. Kayo po, pakibasa. Matay 4, mga talata po ay 10 at 11. Ang 24 na matatanda ay nangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mga sisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Malakas na palakpak sa salita ng ating mahal na Panginoon. In verse 10, ano pong sabi ng Bible? The 24 elders fall down before Him. Ano pong ginawa ng 24 elders? Yung 24 elders, binigyan ng throne ng korona ng mahal na Panginoon. Amen? Anong korona yon? That is crown of righteousness. Because they are worthy, mga minamahal, to receive that kind of crown. Yung crown of righteousness, ilinagay ng Panginoon sa kanilang mga ulo. They are beyond worthy dahil sila po'y nasa langit na. Sila yung mga elder, mga minamahal. Ilinagay sa kanilang ulo yung crown of righteousness ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, they fall down before Him. Nasa harapan sila ng Panginoon, mga minamahal. Hinubad nila. Linagay ng Panginoon ang trono sa kanilang ulo. Pero naramdaman nila, mga minamahal, na ang Diyos siya lamang ang karapat-dapat. He alone, you alone, Lord, are worthy. Anong ginawa ng 24 elder? To express their humility. To express their humility. Ipakita sa Panginoon yung kanilang pagpapakumbaba. Alam mo, yung 24 elders, even though that they are beyond worthy, hinubad nila, mga minamahal ko, yung kanilang trono. Yung kanilang korona. Amen? Yung crown of righteousness nasa kanila. At ito'y ilinagay nila, mga minamahal, sa harapan, before God's throne, sa harapan ng trono ng ating mahal na Panginoon. Di ba? That is expression of humility. In-express nila, even though na mga minamahal, dapat sana ay proud sila. Dahil ang Diyos mismo ang naglagay sa kanilang trono, binigyan sila ng korona. Dapat proud sila, mga minamahal. Pero alam po ninyo, hiyang-hiya sila sa kanilang sarili, mga minamahal. Hinubad nila ang crown na yon, yung putong na yon ng katuwiran at ito'y ilinagay nila sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, "Lord, you alone are worthy." Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat purihin. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat sambahin. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat luwalhatiin. Karapat-dapat kang paglingkuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat sambahin. Walang sino mang karapat-dapat kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit tayo'y minarapat ng Diyos dahil sa Kanyang grasya, sa Kanyang habag, pilit nating ibaba ang ating mga sarili at huwag tayong mahiyang paulit-ulit na sambitin na, "Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan." Just like the prayer of the publicans, pinupukpok niya yung kanyang dibdib, ni tumingin sa langit ay halos ayaw niyang tumingin, halos ayaw niyang pumasok sa templo, pinupukpok niya ang kanyang dibdib at kanyang sinasabi, "Panginoon, ako isang taong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan." Dahil the more na ibinababa mo ang iyong sarili, the more na iyong makikita, mga minamahal ko, ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Luwalhatiin natin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. You alone, Lord, you alone are worthy. Jesus, you alone are worthy. Ikaw lang ang karapat-dapat, hindi kami. Kami isang basahan lang na marumi. Ngunit salamat kami iyong hinugasan. Isa lang kaming sukal sa iyong harapan, dumi sa iyong paningin. Ngunit kami iyong kinahabagan, mahal na Panginoon. Kami isang taong makasalanan, ngunit nang dahil sa iyong biyaya, kami iyong kinahabagan.
Hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, tanging ikaw lamang ang karapat-dapat na purihin, sambahin at luwalhatiin. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga oras na ito, mga minamahal, luwalhatiin natin ang dakila